Yung pong first fruit ko talaga ay, kasi po, doon sa pinanggalingan ko po na church, ay hindi kami nag-first fruit. Pero sa pagbibigay na, bilang Kristiyano talaga, yung, meron talaga po siyempre bilang Kristiyano, tayo ka, offering, meron po kami mga pledges, mga building fund, meron din kami mga faith promise, ganun po. At saka po nung dati pa po nga, meron pa kami bigay 300 faith partners. Kasama din po ako. Nag-aano rin po ako doon, tsaka po sa, meron din po kami mga mission na nag-support po sa mission. Pero yung first fruit po, nung naka-atin na po ako dito, sabi nung inannounce yung unang atin po po dito ng first fruit, sabi ko kay Anda, ano yung first fruit? Sabi ko gano'n. Yung ganito, pinapaliwanag nila. Ganun ba? Sige, sama ako dyan. Kasi pag ikaw Kristiyano, pag yung mga ganun gawain, kasi privilege mo yun eh, yung kapag bigay ka, magdala sa Panginoon, hindi yun, hindi para sa akin, hindi yun, parang hindi panibago mo, panibago na naman kami mo. Kasi ako talaga sa totoo lang, kapag sa may ganun gawain, ano ba ako kasi privilege mo sa Panginoon na makapagtalong ka eh. Sabi, sige, sama sa'yo. Pero kaya lang, hindi ako ready. Kasi, first, ano ko yun eh, kasi nung pumatin ako dito, December. Kaya, nung sumunod na January, ngayon first ko, sabi ko, kaya lang hindi ako ready. Sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, gano'n. Pwede namang hulugan, sabi ko. Pwede namang hulugan, sabi niya. Ganun ba yun? Lista ako, naglista ako. Sabi ko, naglista ako. Pero pag pray mo na ako, pray ko naman ito. Tapos ayun nga, unang taon ko dito ay nagkalaw ako ng first fruit. Sabi ko, yun na nga nag-ano na ako na ginawa ko yung parang meron kasing listahan na ibibigay mo for monthly. Sa biyaya ng Diyos, parang naka 3 months o 4 months natapos ko. Tapos nung sumunod na taon, ay hindi na naman ako ready. Nung sumunod na taon, naku, wala akong kulang yung ano ko. Pero alam ko na yung first fruit. Tapos, yun na nga ginawa ko, gano'n na naman ginawa ko, nagsulat na naman ako. Pero nung pangatlong taon ko, dahil ready na ako, ang ginawa ko, sabi ko, Panginoon, nakakaya naman, dami na lang akong hulugan, sabi ko, pang gano'n. Ang ginawa ko, mula nung nagbigay kami ng first fruit ng taon na yun, habang nagbibigay ako dun sa form na yung pinangako mo sa Panginoon, nag-ipon ako, naglagay ako ng alkansya, sabi ko, ipon ko. Kasi ito para sa first fruit ko eh. Kaya nung last December, talagang naibigay ko ng buo-buo yung first fruit ko sa Panginoon. Walang ano yun, pati yung tithes na bigay. Tapos nung una talaga, nagtataka ako, sabi, paano ba to? Ating first fruit ba? Hindi na tithes yun. Sabi ko ba, siyempre naman, sabi niya. Sa bagay talaga kasi nasako niyo sa Panginoon. Kaya ginawa ko, binawas ko yung tithes ko. Pero hindi ko binawas ko sa first fruit. Naghanap ako ng, yung pinag-pray ko sa Lord, ayokong bawasan to eh. Hindi ko kukunin yung tithes ko dito. Sabi ko gano'n, gusto ko yung tithes ko. Kahit ganito yung first fruit ko na hindi ko babawasan sa tithes ko. Magtatays ako ng buwan sa atin. Kaya, nangyari nga yun, bigay ko yung first fruit ko tsaka yung tithes ko. Kasi yung pagkakaloob natin sa Panginoon, sa akin kasi, hindi naman mahirap sa atin bilang anak ng Diyos na magbigay para sa Panginoon. Kasi unang-una talaga, nasa puso ko, privilege mo sa Panginoon. Isang binigay talaga sa yung privilege ng Panginoon. Kasi kung katulad ko naman talaga, wala naman akong trabaho. Wala nung graduate yung mga anak sa college. Sabi nila, nung nagtatrabaho na sila. Mami, huwag ka na magtrabaho dito ka lang sa bahay. Ang hirap din pala yung wala ka sariling pera. Yung umaasa ka lang. Pero yung bang, kahit yung binibigay lang sa akin, kung magkano yung binibigay sa akin, ang Panginoon hindi nagkukulang. Sabi nga, marami kasing, minsan nakala ng iba, may pera kasi katulad sa amin. Puntahan ako ng utangan. Nakala mayaman ako. Sabi niya, yung tsura mo yan, hindi ko mayaman.
nagbebenta ako. Minsan yung kapitbahay ko, lagi akong binibenta ng ubas. Eh, ang mahal-mahal ng ubas, hindi talaga ako bumibili. Ang mahal niyan, hindi ko kaya yan. Sabi ko, pwede lang ako tumpukan ng ubas, yung lagas. Ikaw, wala kang pera, yaman-yaman, itsura mo, sabi sa akin. Hindi ka nga nagsusuot ng ano. Sabi ko, hindi, biyaya lang ng Panginoon niya. Tapos sabi ko nga, nung sa totoo lang, pagka tayo ay nagkakalab sa Panginoon. Kasi pag nalaman natin yung sekreto ng buhay, yung huwag tayo madamot sa gawain ng Panginoon, hindi talaga tayo pagpupulanin. Kasi naalala ko nung araw, kasi nung bata pa yung mga anak ko, talaga namang single ko parents ako. Parang buntis pa lang ako, 7 months ako sa bunso ko, wala, nagsisiksa na talaga. Pero Kristiyano na kami noon. Ang nag-akay pa nga sa amin sa church, Brother George, yung kapatid ko. Itong Bible na to, 1984 pa itong Bible ko. Mahal na mahal ko itong Bible ko kasi ang daming, sinasala na nga yung loob pero dinidikit ko na lang na scotch ko. Talaga kung, nung nagsimula talaga ako, parang mahirap kasi dahil kung nag-iisa ka lang. Tapos nung araw talaga, sa totoo lang, may kasalanan ako sa Panginoon kasi inuutang ko yung tithes ko. Sabi, siyempre factory worker lang naman ako magkano lang ang sweldo. Minsan sweldo ka ng 500 a week or 300. Mapalad na yung maka 1,000 kasi pakyawan Tapos sabi ko, Lord, pwede ba utang muna yung tithes ko? Sabi ko, tapos, sa next week, may tubog pa, sabi ko. 5-6. Pero yung palang, pagka pala lalo kang nagiging, parang hindi ako maahon, sabi ko, bakit parang lagi pa rin akong bibit, sabi ko gano'n. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, sorry po, mula ngayon, sabi ko, hindi ko na uutangin yung tithes ko, sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, kahit wala kaming kainin, hihiwalay ko na yung tithes ko. Kaya ganun ginagawa ko. Kaya yung pag tayo ay matapat sa pagbibigay, yung Panginoon hindi nagkukulang sa atin. Kasi katulad nga nung habang nagpapalaki ako ng anak, talagang ang hirap ng buhay. Kasi nag-iisa na ako. Pinapaaral ko sila, nagbabayad ka ng bahay. Kasi noon dati, nakatira kami doon sa bahay ng kapatid ko, kaya lang nawala na yun, nagkanya-kanya na kami nagkahiwa-hiwalay na kami magkakapatid. Parang ang hirap na hirap ako noon kasi ang trabaho ko lang ay sa factory. Pero nagtiwala ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, binibigay. Sabi nga doon sa kanta, God has been faithful to me. Tapat sa akin ng Panginoon dahil pag tayo ay pinakita natin yung katapatan natin sa Panginoon, ang Panginoon ay laging tapat sa atin. Talagang dumanas kami kasi siyempre, pag nasa solo parent ka, sa iyo lahat, nahihiya naman akong humingi ng tulong sa mga kapatid ko, gawa ng pare-pareho kami nagpapalaki ng mga anak. Pero hindi, sabi nga, wala daw anak ng Diyos na nagugutom at walang anak ng Diyos na mamalimos ng tinapay. Yung dumarating kami sa walang-wala talaga, pero merong kumakatok. Sabi niya, ito, kasi marami kaming ngayon. Talagang nagugulat na lang ako sa ginagawa ng Diyos. Pero yung hirap, napakaganda talaga yung pagka nagpipray tayo ay iluhod natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon lahat ng mga kabigatan natin. Kasi ang Panginoon naman magpapagaang lahat ng nararamdaman natin. One time nga nung medyo maliit pa na si David, siyempre, kahit sabihin pang nagtatrabaho na yung mga anak ko, siyempre hindi naman sa dami nilang pinapala. Talagang nagkasakit siya. Nagkabukol siya dito na magkaya mukha niya. E di, sabi ko, ano kaya yun? Talagang magana dito. Ngayon, yung kaso niya ay pareho ng kaso ng estudyante ng kapatid ko sa elementary. Grade 6. Dinala nila yun sa mga Reyes.
Pero after 2 days, namatay yung bata. Yung pala, yung triangle natin dito ay delikado pala yun. Kasi lahat dito yung nana eh. Ganun siya. Iiyak ako ng iyak, sabi ko. Niluhod ko siya sa Panginoon. Panginoon, alam mo naman, sa'yo kami nagtitiwala. Tapos, nung niluhod ko siya sa Panginoon, talagang wala kami hawak na pera. Wala. Kahit sabihin natin ang kasabihan, ni 5 guling, wala kami hawak na pera. Tapos sabi nung inaanak ko doon sa kaunaran, Ninang, dalhin niyo na po siya sa ospital kasi delikado po yan, sabi niya. Wala kami talagang pera, sabi niya. Tapos gagawin ko, pupunta ako sa kanila, magpe-pray ako, hawakan ko siya. Uuwi ako sa amin, luluhod ulit ako, nagpe-pray ako. Mga hapon, iniiyakan ko siya, niluluhod ko siya sa Panginoon. Tapos sabi ko, Panginoon, wala na akong magagawa, kundi sa'yo lang ako magtiwala, sabi niya. Wala kaming pera. Pero dadalhin namin po siya sa ospital, sabi niya. Tapos dinala siya sa ospital. Talagang wala po kaming hawak na pera. Tapos hindi po siya pinalabas dahil sabi ng doktor na, ay delikado po yung lagay niya. Dahil talagang magana po dito dami niyang bukol dito na magana, hindi na nakikita yung mata niya. Tapos, sobrang salamat ko sa Panginoon kasi yung ginastos namin doon na ang dami-dami mga kaibigan ko, kamag-anak na talagang nagtulong sa amin. Tumulong. Kasi yung ginastos niya na, ang laki po ng ginastos niya, yung injection lang po niya ay 1.3 kada injection. Kasi po doon sa UST, libre naman po yung doktor at saka yung kaso lahat ng gamot, maliit na bulak po, babayaran niyo po yun. Ay 1.3, yung sa gamot pa lang po ay bukod po yung injection niya. Yung injection po niya ay 1.3 kada turok 3 beses po sa isang araw. Pero nagpapasalamat po sa Panginoon kasi ang Panginoon po nag-provide ng lahat ng mga ginastos namin doon. At nang umuwi kami, may sumobra pa po sa amin. Nagulat pa po ako kasi dating yung biyaya ng yung financial po dating. Lagi sister, may napadala ako sa mo, ganyan sa account mo. Sister, ganito, talagang ang Panginoon napakabuti kasi yung anak niya na nagtatapat sa kanya, hindi siya talaga nagpapabaya. Binibigay niya talaga yung pangangailangan. Basta nakita ng Panginoon na hindi tayo madamot sa gawain ng Panginoon. Kasi minsan tayo, pagka may gawain ng pamibigay, sa totoo lang po, marami na po akong nakausap na. Sabi niya, may padagdag na naman tayong gagawin. Hindi, sabi niya, ang gundo nga yun, sabi ko pa nga. Kasi, yun mo, pagka ikaw nagkaloob, siguradong meron niyang babalik sa'yo, sabi niya. Pero ako po, hindi ko po talaga inaasahan na pag nagbigay ako, may babalik. Kasi, ano po talaga, gusto ko magkaloob ako sa Panginoon, gusto ko yun Kahit na wala na ako, sa totoo lang po yung pension ko po na sa SSS ay hindi ko pa po na gamit para sa sarili ko kasi yun po ginagamit ko talaga para sa gawain ko. At kung may dumarating po sa aking pera, sa totoo lang po, meron naman po nagbibigay-bigay. Kung iisipin ko po na saan ako kukuha kasi wala naman akong trabaho Pero pagka pinanalangin natin sa Panginoon na, Lord, gusto ko magbigay para sa gawain ito. Ibibigay ng Diyos sa iyo. Pero pag may binigay naman sa iyo, huwag mong gastusin sa sarili mo. Kasi binigay ng Panginoon yun para nga sa gawain. Kaya po talagang, pagka may nagkakalog sa akin, nagbibigay sa akin, kaya sa mga kapatid ko, nabibigyan din ako, hindi ko po talaga ginagastos yun para sa sarili ko. Yun ay ginagamit ko para sa gawain. Kasi gusto ko talagang makabalikan. Gusto ko talaga na yung kasi pagkakalag natin, nagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon yun Dahil pagmahal natin ng Panginoon, talagang hindi tayo, talagang lahat, kung gusto mo ibibigay mo pa lahat, kung meron, ibibigay na. Hindi naman po sinasabi na, kasi may pera tayo, kaya ka nagbibigay. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung mayaman po tayo o mahirap. Ang tinitingnan po ng Diyos yung puso po natin, magkaloob po tayo. Kaya nga po yung verse na, yung Psalms 23, gusto ko po yun kaya pinakabisa ko yun. Sa mga anak ko pa lang, pinakabisa ko na yun. Kasi mga apo ko, pinakabisa ko yun. Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.
Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi ganun, meron akong tatlong letter P na pinangahawakan. Hindi po ako magme-message. Una po sa lahat, yung provision ng Panginoon. Hindi po, kahit ano pong gawin natin, kahit ano pong pagdaanan natin, ang Diyos po ay lagi nagpo-provide. Basta lang po magtitiwala tayo sa Diyos. Tapos yung kanyang protection, di po ba lagi ang Panginoon ang nag-iingat sa atin sa lahat ng bagay. Pag na, hindi po, minsan hindi ko pumaarok yung, hindi ko alam kung paano salita ang sasabihin ko para pasalamatan ng Panginoon sa napakaraming bagay na ginawa sa buhay namin. At yung kanyang promise, di po ba? Ang pangako ng Diyos laging nandun. Hindi. Basta lagi lang tayo magtatapat. Kasi ang Panginoon, minsan, siyempre tao rin naman tayo, nagkakamali, bumabagsak minsan. Pero yung pangako ng Diyos, kasi ang Panginoon, sobrang, yung kahabagan ng Diyos, yung minsan hindi ko siya maano talaga. Minsan pag nagpe-pray ako, pag umaga kasi pag nagpe-pray ako, nakaload talaga ako na nakasubsob. Hindi po ako Muslim, pero ganun po ako mag-pray. Sabi sa akin ni Juliet, minsan mami nakita kita, bakit ka ganun mag-pray? Naload ka, tapos nakayuko ka. Ginagaya na kita ngayon. Sabi ko, oo kasi kailangan yun, nakaload ka sa Panginoon pag nagpe-pray. Magpapakumbaba ka sa Panginoon. Pagka tayo nanalangin, manalangin tayo ng kasi sa totoo lang, minsan pag nananalangin tayo, may pumapasok sa mga isipan natin. Pero ang Panginoon nakikita yung puso natin. Manalangin tayo ng taas puso. At huwag nating kakalimutan magpasalamat. Kasi una yung pagpasalamat, maging grateful tayo sa lahat ng tinatangkilik natin. Hindi man tayo mayaman, hindi naman po ako mayaman, hindi naman po sasabihin. Kasi ang Diyos natin ay mayaman. Sabi nga po nung anak ko, nung apo ko, nung kasi po, nung may hinihingi po siya sa akin. Kasi po kami, ang ginagawa ko po, talagang sa totoo lang, gusto ko sila pinapasyal, kaya lang wala naman po akong source of income. Kung ang ginagawa ko po, nag-iipon muna kami, nag-iipon. Sige, ipon muna tayo sa next ganito tayo aalis. Tapos nung nag-withdraw ako sa ATM, sabi niya, Mami, bakit lagi kang maraming pera? Sabi niya. Uy, wala naman akong maraming pera. Magkano lang laman nito? Sabi ko gano'n. Hindi ka ba natutuwa? Sabi ko. Lagi tayo may pera kasi binibigyan tayo ng Panginoon. Di ba wala ka namang work? Bakit may pera ka? Sabi niya sa akin. Galing to kay Jesus. Sabi ko gano'n, kaya mag-thank you kay Jesus. Tapos sabi niya, thank you, Jesus. Sabi niya sa akin. Kaya nga po, nagpapasalamat ako dahil kahit na wala akong pinagpupunan na napakabuti sa akin at napakatapat ng Panginoon, na hindi niya kami pinagkulang. Simula pa lang umpisa pa lang na naging Kristiyano ako. Napalaki ko po ang mga anak ko hanggang sa nakatapos po sila. Nagtapat, ang kisulan ng Diyos ay magtapat lang tayo sa Kanya. Magtapat tayo, magkaloob tayo, nararapat na hindi lamang po sa pagkakaloob para ng pinansyal. Yung magamit po tayo para sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po talaga ay patuloy na naging tapat po sa akin. Kahit na dumaan po kami sa napakaraming pagsubok, napakaraming kakulangan, napakaraming pong hindi ko talaga yung katapatan ng Diyos sa amin. Sobrang dami-dami pong blessing na ginawa sa amin ng Panginoon. Kaya nga po ako patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay namin na hindi po kami pinagkulang kahit konti. Kahit nasabihin pang hindi naman po nakakaliwasa, pero ang Panginoon po, hindi
kailangan sasabihin na may pera ka, marami kang may 1,000 o ang pera mo. Kahit ang laman lang ng bulsa mo ay 100, biyaya po ng Panginoon yan. Kasi kung tutusin po, sa every Sunday po talaga, ang kinukonsume namin po talaga pamasahe pa lang ay 500. Tapos pera pa po yung binabaon ko sa kanilang pagkain. Minsan iniisip ko, saan ko kaya kukunin yung pamasahe namin next week? Kasi siyempre yung inaabot sa akin ng anak ko ay binabudget ko na ang pambayad ng bahay, tubig, ilaw, at mga pangangailangan miscellaneous ko sa bahay. Saan ko kaya kukunin yung pamasahe namin? Minsan sakto-sakto lang. Hindi nyo po alam, minsan sakto lang ang dala kong pamasahe. Pag nalaglag po yung piso, hindi na kami makakain. Pero hindi pa po nalaglag. Sabi ng Diyos, hindi ko palalaglagin yung piso para makauwi ka. Sasabihin ko naman sa Panginoon, Lord, pwede naman po ako maglakad. Kaya sabi ko nga, ang Panginoon po napakabuti sa amin. Hindi po niya kami pinagkukulang. Kaya kailangan lang po talaga nung tayo maging matapat. At huwag po tayong manghihinayang pag nagkakalo po tayo sa Panginoon. Lagi ko pong sinishare sa mga apo ko, yung sa simba, yung sinabi ni Jesus na dun sa templo, na yung mga nagulog ng pera ay naghulog sila dahil sobra-sobra lang sa pera. Pero nakita niyo yung babae na naghulog ng sentimos lang. Pero yun ay bumubuo ng kabuhayan niya. Ganun po yung sinasabi sa kanila. Lagi ko sinasabi sa kanila. Nakita niyo yung pagpapala ng Panginoon. Hindi tinitignan ng Diyos yung laki ng binibigay mo, kundi tinitignan ng Panginoon yung puso mo. Hindi ko man ma-share lahat, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming bagay na ginawa sa akin ang Panginoon na hindi ko kayang masabi. Pero gusto ko pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa akin. At napakalaking utang na loob sa Panginoon yung kaligtasang binigay niya sa akin. Dahil kung hindi po kami naligtas, baka kung saan kami pupulutin. Pero una sa lahat, gusto ko rin pasalamatan yung brother ko kasi siya talaga nagdala sa amin. Siya ang nagdala sa amin. Una, kung saan pa kaming church nakarating, nakarating din ako sa mga Pentecostal church, sa Bible Bank, hanggang sa nakarating kami sa IBC, Malabon. Kaya po, nagpapasalamat ako sa ginawa ng Diyos sa akin dahil sa buong buhay ko, napakatapat niya sa akin. Hindi talaga magkukulang ang Panginoon sa mga taong nagtatapat sa Kanya. At ang lahat ng biyaya niya ay sabi nga po ay umaapaw, liglig at siksik po. Meron po akong gustong basahin na awit, ano to kay David na awit po ito. Gusto ko po itong talata na to. Lagi ko pong binabasa ito sa amin. Gusto ko pong i-share sa inyo yung ang napakaganda po ng nilalaman na to na awit ni David. Nasusulat po. Sabi po sa awit 145, ang kadakilaan ng Diyos ko ay at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Sa alimang lahi, ang iyong ginawa ay pagpupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. Isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipapamalita sa lahat ng tao at aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo, iyong kabaitan. O itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit at ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Ang kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo,
O Yahweh ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay papupurihan at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalik ang tunay kang dakila, makapangyarihan. Dakila mong gawain upang matalastas ng lahat ng tao. Bababati nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yung inaapi, inaalis niya sa pagkagusin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ng habag at awa. Siya'y nakikinig at hanggang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Yung kailangan yung mga taong may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama'y wawasakin at walang mabubuhay. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh. Di ko tutugutan